Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Yen bantayan, yen sunod, yen tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ngayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Kung adlaw sang Webes, Hunyo 19, tuig 2025. Ako ang inyo tagbalita, Junel Baclay. Kagkaroon sa aton ng mga headlines. Mga pamilya sa OFW sa pungsod Israel kag Iran nagakinahanglan sa assistance o kon impormasyon sarang makapakigangot sa Department of Migrant Workers. Naimtangan sa mga Ilonggo OFW sa Iran kag Israel ginabantayan sa Iloilo Provincial Peso. Kaso sang dengue sa probinsya naglabot na sa masobra 2,000 dengue death na dugangan sang isa. Ulit ng investigasyon ginmando sa Police Regional Office 6 kasunod sang pagkasapo patay sa Dalagita sa Tubungan, Iloilo. Iloilo City Government nagbaton sa pinakauna nga unmodified opinion gikan sa Commission on Audit. Walo kadalagkuan nga aktibidad balantayan sa Iloilo Business Month 2025. Great sang more power. Nagnubo pagid subong nga bulan sang Hunyo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:04 sa aga kagkaroon sa detalye sa aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga OFW sa pungsod Israel kag Iran ang nagakinahanglan sang assistance o kun impormasyon sarang makapakig-angot sa Department of Migrant Workers 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sarang nga makapalapit sa opisina sa Department of Migrant Workers o kon DMW Western Visayas ang mga pamilya sa mga overseas Filipino worker o kon OFW nayara sa Israel kag Iran nga nagakinahanglan sa impormasyon o kon assistance. Ini ang pahayag ni DMW 6 Regional Director Glenda Aligonza sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo. Pahayag ni R.D. Aligonza nga handa maghatag assistance ang ila talatapan, panangnit nga luyang magpangayo sa pamilya sang update sa kahimtangan o konokasyon sa ila himata nga OFW. Dugang pa ni R.D. Aligonza nga pwede man makig-amot ang mga pamilya diretso sa DMW OWA Helpdesk sa numero nga 1348 o sa DMW 6 hotline nga 0966-0522-189 kag sa 321-0295. Sa karon wala pa sa may nabaton nga request o kon inquiry ang DMW6 halin sa pamilya sa mga OFW nga yara sa Israel o kon Iran nga taga rehiyon sa East. Madumduman nga una na nagpahayag ang DMW nga naka-heightened alert ang departamento agon manhatag assistance sa mga OFW sa Israel kag Iran kung sa diin may nagapadayon nga conflict. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Marayan mga ginabantayan sa Iloilo Provincial Government ang kahimtangan sa mga Ilonggo overseas Filipino workers sa tunga sang Iran-Israel crisis. Suno kay Ms. Cynthia Dario, hepe sa Public Employment Service Office Iloilo Province, padayon ang ginahiwat nga profiling sang ila talatapan sa mga Ilonggo OFW. Kabayan sa nasambit nga profiling ang pagtumod kung ara sa hilway o kung delikado nga kahimtangan ng mga Ilonggo nga mga overseas Filipino workers o kung luyag bala nila magpuli sa Pilipinas o kung magpabilin pa. Sa karon yara sa 37 ka mga Ilonggo na ang nabalag o kung account sa opisina tanan yara sa pungsod Israel. 14 sa ila ang nagsiling
ngayara sila sa maayong kahimtangan, 5 ang nagsiling ngayara sa unsafe nga mga lugar. Samtang wala naman nagatag sang impormasyon ang 19 pa ka iban nga mga OFW. Dugang pa sang peso head, wala pa sa may nag-request sang repatriation sa mga na-account nga Ilonggo OFW sa Israel. Kag kung kinahanglanon ang mga OFW o kung ilang pamilya sarang makatawag sa numero nga 0998-9905-663, 0917-54833, kag iban pa nga mga hotline numbers. Padayon man na pag-coordinate sa provincial government sa Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, kag Department of Foreign Affairs para masiguro ang kahimtangan sa mga kasimanwa sa Iran kag Israel. Radyo Pilipinas News. Kaso sa dengue sa probinsya sa Iloilo naglabot na sa masobra 2,000 dengue death na dugangan sang isa. Radyo Pilipinas. Balita ni Marian Grace. Naglabot na sa masobra 2,000 ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo sininga tuig. Gimpahayag ni Dr. Ronnie Labis, Head ng Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office, nga as of Morbidity Week 23 upon humaling Enero 1, tutong Hunyo 7 sininga tuig, naglabot na sa 2,051 ang kaso sang dengue sa probinsya. Ang 5 ka munisipalidad nga may pinakamadamong nga dengue amo ang San Joaquin nga may 163, Oton nga may 118, Leon nga may 102, kag Kabatuan kag Dumangas nga may tig 101. Dugang pahayag pa ni Dr. Labis nga kalabanan sa mga nagkadengue sa probinsya ang yera sa edad 1 to 9 years old. Samtang nagsaka na sa pulo ang napatay sa dengue sa probinsya matapos kami nagduga nga isa nga dengue fatality. Ang duga nga napatay 35 anyos nga babayi gikan sa munisipalidad sang Lambunao. Pahayag ni Dr. Labis nga nagdaliwan ang pasyente sa Hunyo 1. Madumduman nga minabalhagman nga 2 ka dengue fatality sa Carles kag Pototan, kag tig-isa naman sa Otong, Sara, Tigbangan, Duanyas kag Balasan. Ang Iloilo Provincial Government natutukan rin ang implementasyon sa Dengue Prevention and Control Program sa probinsya. Tungod nga ginatisipan natin yung mataas pagidang natin kaso, umpisa subong nga June na tag-ulan na. Kapag sa mga ginimplementar natin na strategies, siguro yung Arthur Defensor Jr. nagpanahon sa Executive Order number 53 Series of 2025, an order intensifying implementation of the forest strategy amid the dengue outbreak in the province of Iloilo. Yung mga polisiya, ginamanduhan ng mga partner NGOs, government agencies, ang mga pumuloyo na kamuskugon pa rin ang atong implementasyon sa forest strategy sa Department of Health. Umong ini ang search and destroy mosquito pesticides, secure self-protection, seek early consultation and support funding and spraying sa mga lugar ng mataas ang kaso. Nabatian ang kabahisang pahayag ni Dr. Labis para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Investigasyon ginbando sa PRO6 sa nasapuan patay nga dalagita sa Tubungan, Iloilo. Radyo Pilipinas. Ginmanduan sa Police Regional Office 6 ang Iloilo Police Provincial Office nga magpatagan sang tungkid nga investigasyon sa nasapuan patay kag ginapatihan gid himuslan nga dalagita sa Banwasan Tubungan, Iloilo. Sunod kay Police Regional Office 6 spokesperson Lieutenant Colonel Arnel Solis sa pag-imbestiga sa kapulisan dapat matubod, maaresto kag mapasakaan kasong responsable sa krimen. Hustisya ang inasigahom sa pamilya sa 18 anyos nga dalagita sa karon nagapatay ng investigasyon sa kapulisan sa insidente na ibaluan na sapuan sang Iloy ang dalagita nga wala na sang kabuhi sang Martes sang gabi, Hunyo 17. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Iloilo City Government nagbaton sang pinakauna nga unmodified opinion gikan sa Commission on Audit. Radyo Pilipinas. Sa labing una kay Ginahan nagbaton sang unmodified opinion ang Iloilo City Government gikan sa Commission on Audit para sa Annual Audit Report 2024. Ang pagkilala nagapakita sang komprehensibo ug transparent na pagplastar sang financial statements sa lokal nga pamahalaan Santos International Public Sector Accounting Standard. Sa pagbiya ni Iloilo City Mayor Jared Treñas, impahayag sa niya spokesperson si Joy Fantilaga Gozal na iniyang isa kaligasiya nga iya mabilin para sa syudad sang Iloilo sa diin nagapanguna nga prioridad ang good governance. Ang Independent Auditor's Report ang permado ni State Auditor 4 Janet Didigiro, OIC Supervising Auditor. Ang audit na nag-cover sa Statement of Financial Positions as of December 31, 2024
Sa diin nalakip diri statements of financial performance, cash flows, changes in net assets, kay comparison of budget and actual amounts nakip ang notes of financial statements. Para sa Bagong Pilipinas, Gino Baclae, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Walo kadalagtuan nga mga aktibidad balantayan sa Iloilo Business Month 2025 sang PCCI Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Malantayan sa bulan sa Hulyo tugtub Agosto ang walo kadalagkuan nga aktibidad nga ginpreparar sa Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo para sa Iloilo Business Month 2025. Iniamo ang Western Visayas Business Conference and Expo nga natarana sa Hulyo 1 tugtub 2, PCCI Iloilo Academy sa Hulyo 4, PCCI Iloilo Business Series sa Hulyo 16, WhatsApp Western Visayas sa Hulyo 18, Innovator Summit sa Hulyo 31, tugtub Agosto 2, Coffee Moments Industry Business Matching sa Agosto 9, AI Fest 2025 sa Agosto 11 tugtub 13, kag Ag-Renovate 2.0 sa Agosto 25 tugtub 29. Ang Western Visayas Business Conference and Expo na ipatigayon kaupod sa Department of Trade and Industry Ilo kadungan sang selebrasyon sang MSME Month ang nagatuyo nga mapadaasig ang economic development sa riyon. Ang PCCI Iloilo Academy may 3 ka oras nga empowerment seminar nga gindisenyo para mabuligan sa pagdumala ang mga frontliners kag mid-level managers. Ang PCCI Iloilo Business Series isa ka video storytelling series nga mag-highlight sa mga istorya sa mga negosyanteng Ilonggo nga nagdala sa madamong nga impact sa komunidad. Ang WhatsApp Western Visayas isa ka pagdilipon sa mga leader sa industriya, negosyante, kag change maker agud ma-explore ang innovation, collaboration, pati na ang sustainable growth. Katuwang ang JCI Philippines, ang Innovator Summit isa ka pagdilipon sa mga innovator, investor, negosyante kag leader sa industriya para ipasundayag ang mga breakthrough idea, magbaton sa mentorship kag funding, pati na sa pagtukod sa mga strategic collaboration. Kaupod ang Sun Life, ang Coffee Moments Industry Business Matching, target na maangot ang mga negosyante gikan sa nanituhang industriya, pinaagi sa business games, kag focus around robin matching. Kapartner ng DOS sa Philippines, iban pa nga stakeholders, ang AI Fest 2025, 3 kadlaw nga kolaborasyon para malabot ang handom na obrahon ng Iloilo bilang premier hub sa pungsod para sa artificial intelligence. Katandem ang Iloilo Provincial Government, ang Ag-Renovate 2.0, isa ka coconut focus summit nga nagatuyo nga mapasanyog ang industriya sa lubi. Ang Iloilo Business Month 2025 nga may tema nga empowering possibilities, elevating progress, nagatuyo nga mapasanyog pa ang pagnegosyo sa Iloilo, maangot ang narituhan na sektor sa kada isa kag makatukod sang mabinunghahon nga kolaborasyon. Nebloan nga anti-sini ang PCCI Iloilo ang tuigan nga naghihiwat sang Iloilo Business Week nga nagsugod sang tuig 2022. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang rito ko ng pagpanupot sa balayran sang kuryente sa More Electric Power Incorporated sa siyudad sang Iloilo. Yara na lang sa 10 pesos kag 52 centimos per kilowatt hour ang electrical rate para sa bulan sang Hunyo 2025 para sa mga residential consumers. Halin sa 11 pesos kag 12 centimos sang nabigad nga Mayo. Nagakahulugan nga ko ng isa kapanimalay nagakonsumo sang 200 kilowatt. Karon nga bulan, nagakahulugan nga nakasave ini sang 122 pesos nga budget sa kuryente. Sano kay More Power President kag CEO Ruel Castro, dako nga bulig para sa ordinaryo nga pamilya ang buhin sa balayran sa kuryente. Yara sa 9 pesos kag 84 centimos naman ang commercial rate sa bulan sang Hunyo, kumalin sa 10 pesos kag 45 centimos per kilowatt hour sa nabigad nga bulan. Naibuluhan nga nagnubo ang electrical rate sang More Power bangod sa manubo nga transmission kag generation charges nga napamakal sini. Naglabot sa 40 centavo per kilowatt hour ang pagnubo sa generation charges. Inibangod man sang mas manubo nga presyohan ay sa wholesale electricity spot market sang kuryente nga nagnubo halin sa 4 pesos kag 45 centimos per kilowatt hour, yara na lang ini sa 3 pesos and 70 centavos. Nakarecord man ang More Power sang manubo nga system loss rates nga 5.73%. Initanan bangod sa ginpasalik sang More Power Iloilo nga unahon ang kaayuhan sang mga konsumidor kag matagan ang tanan ng mga Ilonggo sang barato kag masaligan nga kuryente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Masobra 600,000 pesos nga shabu na kumpiska sa bypass operation sa Estancia, Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Sa balita ni Paul Tarosa. Arestado sa Estancia Municipal Police Station ng isa ka high-value individual kag kaupdanan sini sa ginpatigayon nga bypass operation sa Purok 3, Barangay Calapdan, Estancia, Iloilo. Ang suspect ginkilala nga sanday alias PJ, 18 anyos, residente sa Barangay Canturay, Sipalay City, Negros Occidental, apang temporaryo nga nag-aistar sa Barangay Calapdan, Estancia, Iloilo. Kag alias KJ, 18 anyos, kag residente sa Purok 1, Barangay Dakulan, Estancia. Nagkumpiska sa mga suspect ang 94 grams ng shabu na nagabalor sang 639,000 pesos. Sa monitoring sa nga pulisan, nagakuha sa drug supply ang mga suspect sa Iloilo City, kag Rojas City, kag ginabalikan sa Panma sa Estancia. Ang mga suspect magapangtubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbaton sa bulog ang 8 ka anay rebelde sa banwa sang Miag-Aw kag tubungan sa probinsya sang Iloilo halin sa Sustainable Livelihood Program sa DSWD. Ang mga rebelde nakabaton sa tag 20,000 pesos nga bulig nga ilang magamit sa ilang ginpili nga livelihood project. Ang distribution sang bulig ginpangunahan sang 61st Infantry Hunter Battalion kaupod ang DSWD Field Office 6 Iloilo Provincial Social Welfare and Development Office kag Municipal Social Welfare Development Office sang Miag-Aw kag tubungan. Katuyuan sini nga buligan ng mga anay rebelde nga makaumpisa sa ilang pangabuhi matapos magsungka sa gobyerno. Ginkalipay ni 61st Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Arturo Balgos Jr. nga makita ng pagbago sa mga anay rebelde padulong sa matawhay kag produktibo nga pagpangabuhi. Nagpasalamat naman ang mga anay rebelde sa bulig nga ila nabaton gikan sa gobyerno. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Mga kapulisan kag sibilyan nga gun holders nagbuilog sa giniwat nga 4th Regional Directors Cup. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas detalye sang balita. Tapos ang firearms proficiency kag marksmanship sa mga pulis kag sibilyan nga gun holders sa giniwat nga 4th Regional Directors Cup sa Camp Delgado Firing Range. Ang kaiwatan ginpangunahan ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Jack Wonky kag Iloilo Governor Toto Defensor. Sunod kay Brigadier General Jack Wonky, importante ang disiplina agad maging matanda sa pagtiro. Ang Shoot Fest, pagsuporta man sa prioridad ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III na babaskugon ang firearms proficiency kag marksmanship sa kapulisan na ilagin magamit kung may police operations. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Ayon sa pagsaulog sa National Pulmonary Rehabilitation Day nga may tema Breathe Easy, Move Freely, Live Fully, ginpangunahan sa Philippine College of Chest Physicians kag Association of Respiratory Care Practitioners Philippine Western Visayas kag Western Visayas ang magpatigayon sang Zumba sessions kag breathing exercises sa Iloilo City Esplanade Skate Park. Yara sa ginabanta, isa kagatos ang nagtambong sa programa kung sa diin may ginpatigayon man nga Forum on Pulmonary Rehabilitation, Free Vital Signs Check-up kag lung screening. Lakip sa mga nag-avail sa ang mga drivers, traffic enforcers, katapos ang Iloilo City Beautification Team, BJMP, Coast Guards kag pumuluyo malapit sa lugar. Ginpahangop gid sa mga tumalambong kung ano kaimportante ang pagpabilin sang healthy lifestyle, paagi sa pag-ehersisyo kag pagpabilin sang healthy nga baga o kun lungs bilang isa sa mayor nga organ sang lawas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Masobra duha pagatos sa mga cyclists nagbuylog sa bisikleta. Agod mapasanyog ang adoption kag alternative child care sa syudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Detalye Pilipinas. sa balita ni Marian Grace Ereñeta. Masobra 200 ka cyclists ang nagupo sa ginhiwat nga bisikleta bilang kabahin sa pagpasanyog pa sang adoption kag alternative child care sa syudad sang Iloilo. Ang aktibidad ang kabay sa third adoption and alternative child care week nga naging organisa sa National Authority for Child Care o NACC kag Regional Alternative Child Care Office 6 o RACO 6. Ang bike ride activity nga may kalabaon nga 200 kilometers ang nag-umpisa sa Iloilo Provincial Capital kag naglabay sa mga mayor nga dalan sa syudad. Gimpayo ni Janice Brasileño, officer in charge ng RACO 6, nga pinaagi sa bisikleta kag iban pa nga aktibidad nga galaom ang ila talatapan nga mainganyo ang madamo pa nga mga Ilonggo nga mangin instrumento sa pagdala sa paglaom kag puluyan para sa tagsa ka bata.
Sabi sa Republic Act No. 11642 o kung ang Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act gina-designate ang kada ikaduwa nga semana sa Hunyo kada tuig sa pag-obserba sa adoption and alternative child care week nationwide celebration. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga national athletes na nagdaog sa palarong pambansa 2025 magabaton sang cash incentive. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balita ni Paul Taros. Ibangin bulahan sa provincial government sa Guimaras sa mga nagdalaog nga atleta sa giniwag nga palarong pambansa 2025 sa Ilocos Norte. Bilang pagkilala sa ilan ng performance, ginanunsyo ni Governor J.C. Ramanaba ang paghatag sa cash incentive sa lin sa provincial government para sa tanan nga nagdalaog nga atleta. Sa nagdaog sa gold medal, 25,000 pesos ang ikahatag nga incentive, 20,000 pesos ang ikahatag sa silver medalist, kag 15,000 pesos naman sa bronze medalist. Ginapabugalgit ni Governor Nava ang mga atleta nga nagdalaog, kag naglawom siya nga parayon sila nga mag-improba sa ilagin pili nga hampang. Impasiguro sa opisyal ang parang nga pagsuporta sa probinsya para sa pagsanyok sa mga atletang Guimaras noon. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Balik ni Sierra sa Carlota City, Negros Occidental nangin matalon sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nangintayo yun kag matulunsay ang pagbalik eskwela sa mga estudyante kag manunudo sa 31 kabulutuan sa syudad sang La Carlota. Naibaluan nga pila kabulutuan sa syudad ang karon na nakabalik kibat sa face-to-face classes matapos gingamit ng evacuation center kasunod sa paglupok sa Bulkang Kalaon sa nagligal na Disyembre. Sunod kay Dr. Ermi Miranda, Schools Division Superintendent sa Schools Division Office sa SDO La Carlota City, nangintuman kamalipayon ng mga estudyante kag manunudo sa mga apektado nga bulutuan nga ginakabig dako nga regalo ang pagpalugot sa mga internally displaced person o IDPs nga makapauli na sa ilang mga pulian. Dugang pa ni Dr. Miranda nga sa pagbukas ng panibagong nga school year, manging prioridad sa mga bulutuan sa La Carlota ang paghatag sabat sa mga natungod nga learning gap kag learning losses sa mga estudyante. Pagatutukan man sa SDO La Carlota City ang pagkayo kag pag-ilis sa mga nagkalagubang nga importante nga pagkabutang sa mga bulutuan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bacolod City nagkaulog sa 87th Charter Anniversary. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Yung kaulog sang syudad sang Bacolod ay ka-87 nga anibersaryo sang Charter Sini kahapon. Marurumahan nga pinagi sa Republic Act No. 11146, gindeklara nga special non-working holiday sa syudad sa Bacolod ang Hunyo 18 sang kadatuig bilang pagtundong sa maragtason nga pag-aproba ni Presidente Manuel L. Quezon sang Commonwealth Act No. 326 nga nagtukod sa City of Bacolod. Nakib sa mga aktibidad nga kayong preparar karon nga tuig ang parada, Thanksgiving Mass kag Barangay Festival Dance Competition. Sunod kay Bacolod City Mayor Aldi Benitez ang Charter Day, selebrasyon sang pagkapakod, pag-ulikid kag pag-ulugyon sang mga Bacolodon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:20. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lagi nyo nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Webes, June 19, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. O nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga. Junel Baclay, mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.